Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyong talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Biyernes, Agosto 11, taong kasalukuyan. Apo, doon po sa ating mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, kumusta po kayo? Apo, so ang ating pong panahon, ang sarap ng panahon, masarap sa pag tayo po ay pinapawisan, ano? Sobrang init maghapon, umaga, tanghali hanggang hapon, ay talaga naman pong dito sa Metro Manila, feel na feel po natin ang init ng panahon. Apo, ganun din po sa ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Cavite, si Idol Sana Ilustre, kumusta po kayo? At ganun din po yung ating kaibigan dyan po sa lugar ng Dasmariñas City. Ito po ang Rektang Puna News Online, kumusta po kayo? Ganun din po dyan sa JME Cavite. Ito pong si Miss Elsa Obispo Sister, kumusta na po kayo? At ganun din po, siyempre, regards po natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Calabarzon, Calabarzon, ano? Ito pong tinatawag na Cavite, Laguna at Batangas. At ito pong si Mr. Koy Hipolito Laura dyan po sa lugar ng Batangas City. Kumusta ka na, Koy? Ito pong si Koy Laura ay nakasama po natin dyan po sana sa Serbisyo Balita. At siya po ay talaga naman nagpalaot na sa usapin ng broadcasting and reporting. Regards ko po kayo, Mr. Koy Hipolito Laura. At ganun din po ang ating kaibigan dyan sa lugar ng Chaong, Quezon, na ito pong si Miss Marilo Cabahog. Miss Malo, kumusta ka na? At ganun din po pala dyan po sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Camarinesor, dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarinesor, sa kasalukuyan po ay nag-celebrate po ng kapistahan ng ating mahal na patron dyan po sa Tigaon, Camarinesor. Happy Fiesta. Opo, nakunsa naman ang ating mayor po dyan, ito pong si Manay Cheque Puente Villa, kasama po ang congressman na ito pong si Manoy Arnie Puente Villa dyan po sa lugar ng Partido Area. Mga Manoy, mga Manay, kumusta po ang piyesta dyan po sa Tigaon, Camarinesor? Palakpakan po natin. At inuulit ko po happy fiesta dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarinesor. Opo, batid po natin na kapag ganitong panahon, kapag Agosto, bihira po dyan na hindi inuulan. Sana ngayong panahon, sana tuloy-tuloy po ang celebration po ng ating kapistahan dyan, at batid po natin na nagkakaroon po dyan ng parada, Opo, dahil yung pong ating mga mag-aaral, opo, dati-ratik, nung tayo po ay nag-aaral pa dyan, at tuwing piyesta dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarinesor, ay nagkakaroon po ng mahabang parade ng ating kapistahan dyan po sa nabanggit na bayan dyan po sa Tigaon, Camarinesor. At siyempre, yung pong ating mga kasamahan dito po sa lugar ng lalawigan ng Rizal, dyan po sa Antipolo, dyan sa lugar ng dyan po sa lugar ng Cainta, ganun din po dito sa lugar ng yung pong kasama natin, di ba? Yung kasama natin sa Binangunan, kumusta po kaya yung ating magiging correspondent dyan po sa lugar ng Binangunan, under po ng Unit 12. Ito pong direkta sa ilalim po ng pamumuno nito pong si Cap Fred Lopez naman.
At siyempre, hindi po tayo pwedeng magpatuloy kapag hindi po natin naisama ito pong Kamanaba area, ito pong Caloocan, Malabon, Nabotas, maging dito po sa lungsod ng Valenzuela, ang ating pong mga kasama, mga kaibigan dyan. Ito pong si Mr. Charlie Soriano dyan po sa lugar ng Malabon. And of course, ito pong ating mentor na ito pong si Miss Prece Lazaro, at ganoon din po ang ating boss na ito pong si Manay Leonida Nida Cardona, maging ito pong si Sir Ed Cardona naman ng People's Monitor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, so doon po sa ating mga kasama sa Paranaque Net Radio mula po sa Unit 1 hanggang Unit 12, regards ko po kayo regards ko po kayo na sana po ay bukas pangalawa ay magkaroon na po tayo ng programa dito sa ating himpilang, and of course magkaroon na rin po tayo ng reporting every now and then tuwing may programa tayo dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio. At dadako na po tayo dito po sa Metro Manila. Siyempre, yung kasamahan po natin sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated, maging ito pong Sosapinian Unified Force Multipliers, at ito pong Agila sa ilalim po ni Attorney Manoy Sia Maganduga Manoy, Maray Nabanggi po sa Indo. Ganun din po dito po sa ating mga kasama po dito sa lungsod ng Paranaque. Po doon po sa ating mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. At po kanina pong umaga, Biyernes, nandiyan po tayo sa lugar ng Baclaran, Paranaque City, na kung saan nagkaroon po ng tinatawag na cash out noong yung pong tinatawag na assistant for individual in crisis situation, na nagkaroon po sila ng tinatawag na financial support mula po sa office ni Congressman Edwin Olivares. At siyempre kasama po ang pamahalaang lokal ng lungsod sa panguna po ni Mayor Edwin Olivares, sampo ng kanyang mga department heads, na kung saan sila naman po ay nagkaroon po ng cash out dyan po sa Baclaran Elementary School, dyan po sa nabanggit na lugar. At maliban po doon sa bigayan ng pinansyal na ayuda, ay umarangkada rin po yung tinatawag na medical mission sa ilalim po ng pamumuno ni Director Jeff Pagsisihan, na kung saan iba't ibang uri ng medical assistance po ang nakuha ng ating mahigit 700 na beneficiaries. Opo, so napakarami po ito, na kung saan naman ay talagang tuwang-tuwa po ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Baclaran, dahil nga po sa ibinigay na serbisyo ng office ni Congressman Edwin Olivares, kasama po ang kanilang talaga naman na congressional staff sa panguna po ni Mr. Mario L. Jimenez. Opo, ganun din siyempre po yung ating mga kaibigan, yung po mga serbisyo publiko sa ilalim po ng barangay captain na si John Saide, and of course kasama po ang kanyang mga kagawad, ay talaga naman pong sabihin po natin na sila po ay nagpapasalamat sa butihing Congressman Edwin Olivares, maging dito po sa butihing Mayor Eric Olivares, dahil mula po nang umupo ang pamilya Olivares mula po noong 2010 hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang tunay na serbisyo na ihahatid dyan po sa lugar ng Baclaran. So tayo naman po ay nandoon sa lugar at nagkaroon po tayo ng mga photos and videos. Mr. Chairman, pakilabas nga yung photos and videos kanina dyan po sa lugar ng Baclaran. Palakpakan po natin at sana panoorin po natin ang nabanggit na video. Magandang umaga. Salamat Oscar Juan, Dr. Jeff Pagsisihan, Dr. Darwin Sebastian, yan. Ang ating number 1 COVID doctor, yan po, Dr. Sebastian. Siya po yung lumaban sa COVID. Kaya sa paglaban namin, si Kuya Mark tinamaan 2 beses. Siya po ang aming doktor. So, tayo po ngayon ay mayroong ginagawang programa. Ito po yung assistance in individual crisis situation. Na kung saan, tayo po ay lumalapit at bumababa sa barangay. Yan po kautusan ng Kuya Edwin upang magbigay ng konting ayuda sa ating mga kababayan dito sa barangay Baclaran.
kay Vincent Kagawad, Boy Fernandez, gusto sila. So, ano po ba ang nakapaloob sa programa ni Kuya Edwin? Alam po ninyo, nung nakalipas na 7 na taon, alam naman natin, mayor, di ba? Ang haba ng pinagdaanan natin, pero naiahon, no? Yan. Ang unang pinagtulang pansin ni Kuya Edwin, pag-aaral. Yan. Kita nyo, wala nang luma dito. Puro building na. Di ba? Yan. Bakit po? Nung araw, walang high school sa Baclaran. Saan nag-aaral ng bata? Kahit saan. Diba? Merong Manila, merong Harrison, may Pasay, merong municipal sa Sukat. Diba? Yan. Kadalasan, pag-graduate ng grade 6, tigil muna pag-aaral. Tulong muna magtitinda kasama si nanay. Bakit? Walang pang-ayuda si nanay, pamasahin. Mabigat. Diba? Magkano po kasi magkitang Harrison, Malate, doon sa Sukat, ang hirap. No? So anong pinasya ni Kuya Edwin? Ang una, sabi ni Kuya Edwin, gusto mo bawat barangay, meron isang high school at meron isang elementary campus. Yan. Ika meron ng katuparan lahat ang inyong pangarap. Bagaman tayo ay may hinaharap na 4 na bilyong piso obligasyon na pagkakautang ng city, hindi yan naging dahilan kay Kuya Edwin. Yan. Ang kaunayunin namin pinatayo na high school at elementary ay ang Berdil. Yun po, nakumpleto natin ang 16 na barangay na mayroong elementary at high school. So wala nang dahilan. Walking distance, di ba? Pero may problema pa rin. Ano yun? Hindi makatugon si nanay, talaga kailangan ng allowance sa bata eh. Di ba? Baon. Baon. Hindi po pwede magbuto ng bata. Walang pamasahe. Hindi pwede ganun eh. Di ba? Meron po din bibili na requirement ng eskwela. So ano pinasya? Nautusan ko ang inyong abang lingkod ni Kuya Edwin, napakasiwaan po yan at nakiusap sa Sanggunian, nakipagdebate tayo sa council, papalag tayo kahit hindi natin kakampi sa partido mga konser na yan, naniwala sila sa liderato ni Kuya Edwin doon sa bagong Parañaque. Yan. Si Rico, hindi namin kumikit yan eh, sa kabila yan, pero nakiisa siya sa magandang layunin ni Kuya. Diba? Ano yun? Sabi ni Kuya, pakiusapan mo marang council na lahat na nag-aaral sa pampubliko lang po, pampublikong paaralan, mula kindergarten, grade 6, first year high school, hanggang K-12 program, bibigyan natin sila ng 500 pesos allowance buwan-buwan. Nagkameron ng kaganapan po yan. Diba? So wala nang dahilan para hindi mag-aral ang bata. Dahil may allowance na sila eh. May dagdag na tulong sa magulang ang ating lokal na pamahalaan. Pag nakapagtapos sa pag-aaral, tapos na. Graduate na. May problema na naman. No? Hindi matapos ang problema. Anong problema? Pera pa rin. Bakit? Walang pambaho sa school sa kolehiyo na. Diba? Kaya ba ni nanay mapag-aralin ang bata sa kolehiyo? Mahirap, sabi ni nanay, bilang isang vendor na itaguyin ko ang aking anak makatapos ng kolehiyo. Nautusan na naman si Kuya Mar kasi aking Kuya Special Services Office. So sabi ni Kuya Edwin, pag-usapan nyo ang council, magtakda ng isang ordinansa na kung saan lahat ng mga mag-aaral na taga-Parañaque, this time wala po tayong pipiliin paaralan. Kahit saan kolehiyo o pamantasan nag-aaral, ang bata, basta taga-Parañaque, naka-enroll siya sa eskwelahang iyon at may gradong 82, 82 hanggang 85, yung 2,500 allowance, pina-amendahan ko po yun sa ordinansa. At ginawa po natin 7,000 piso ang ibibigay sa batang nag-aaral sa kolehiyo. Yan, basta mag-aaral ang bata. Pero
ginawa po natin 10,000 yan. So tapos na ang bata sa kolehiyo. May problema pa ba, Nay? Ha? Wala na? Meron pa. Sabi ni Nanay. Tama yung observation. Ano problema, Nay? Trabaho. Graduate ka. May trabaho ba? Yan. Yung meron ako maliit na sakay, no? Yung division office. Under Parañaque Livelihood. Inalis ko sa akin yun. Pinakiusap ko sa council na gawing department, full department. Yung budget ko, piniraso ko, binigay ko sa kanila para magkameron na staffing pattern, para meron sariling empleyado at may pagkukunan ng sweldo. Bakit ko po ginawa yun? Sapagkat dinagtapos na bata ng pag-aaral ang gusto ni Kuya Edwin, bigyan ng kasiguraduhang magkameron ng trabaho. Paano po natin ginawa? Yung PESO, yung Public Employment Service Office na nagmula sa SSO, nanganak, binigyan ko na sariling pondo at doon sa creation ng department na yun, dinigyan po natin ng ipin. At sabi ni Kuya Edwin, bili ni Kuya Edwin yan, may pita bilin. Lahat ng mga negosyante, lalo na Baclaran, pumasok sa Parañaque. Ayan. Dapat Ayan, so kung makikita nyo po, kanina nagkaroon po ng pampublikong serbisyo diyan po sa lugar ng Baclaran. At palibasa nga po itong si Mr. Mario L. Jimenez ay siya po ang staff po ng Office of the Congressman na si Congressman Edwin Olivares, ay siya po ay nagbigay ng paunang pananalita doon po sa event. At makita po natin ang kanyang mga binitawang salita na kung saan ito po ang mga naging programa ng butihing Congressman Edwin Olivares mula po siya ng maging mayor sa loob ng 9 na taon. Ito po yung mga proyekto ng lungsod na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. So, opo, so yun po ang dahilan, opo, kaya po yung pag-angat ng ekonomiya ng ating syudad sa pag-angat ng mga sa pagdami ng mga business establishment dito po sa lungsod dahil po sa naging magandang pamamaraan ng former Mayor Edwin Olivares at ganun din po itong mga City Council sa panguna pa rin po nung dating Vice Mayor na si Rico Goles. Opo, so yung po mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po muna natin yung mga nasa online. Opo, ito pong sidang journalist Pamada, nasa kasalukuyan po ay nasa Kuwait po siya, no? Ang sabi niya, pa-shout out po from Kuwait, siyempre. Regards po natin, ito pong ating kababayan, dyan po sa lugar ng Partido area, dyan po sa San Jose, Camarines Sur. Opo, isa-isahin po natin, Barangay Salugon, Barangay Kalawit, Barangay Kalalahan, Barangay Mamperaw, at Barangay Kinlansang, Barangay Tagas, at iba pang lugar. Diyan po sa San Jose, Camarines Sur, regards ko po kayo. Opo, yung pagbati po galing kay Dang Journalist Pamada, diyan po sa lugar ng, diyan po sa bansang Kuwait. Malayo-layo po ito, At siyempre, regards din po natin, ito pong kasama natin sa Ratsada News, na ito pong si Jubel Sumalinog Villares, na noong linggo, Sabado, opo, pumunta tayo dyan sa Barangay Sukat, dyan po sa piyesta ng Barangay Sukat, dyan po kaya sa Ratsada News, at hindi po natin nakita itong si Jubil Sumalinog Villares, at tayo po ay nanood pa noong amateur. Opo, dahil may
may mga event, maganda po yung piyesta ng Barangay Sukat. Opo, regards po natin, si Barangay Captain Sibilya ba yun? So hindi natin pero basta pumunta tayo at maya-maya send ko po yung aking kinuhang video dyan po sa ginawang kapistahan dyan po sa Barangay Sukat, Muntinlupa. At ganoon din po, siyempre itong Unit 8 Ratsada News Muntinlupa. Opo, ito po ay Unit 8 ng Paranaque Net Radio. Regards ko po kayo. At siyempre, regards din po natin ito pong si Sir Lig Aryugis. The best ang pangalan nyo po talaga. Ito pong si Lig, ito po ay mabait na empleyado po ng lungsod ng Paranaque. At ganun din po, siyempre, nasa online po ang ating butihing idolo naman sa usapin po ng lingkod bayan, paglilingkod sa bayan, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Paranaque, yung pong tinatawag na serbisyo publiko ng Pamilya Gabriel. Opo, naalala ko tuloy si Daddy Gabriel. Ikikwento ko lang po ito sa inyo dahil nung mga kapanahonan, noong 2011, ito po 2011, nagkaroon pong event ang amin pong organisasyon, yung pong alay sa ating ama't ina asosasyon. Nagkaroon po kami ng alay 2011 diyan po sa Binibining Alay 2011. Opo, at ginanap ito diyan po sa Pagcor, yung airport Pagcor Airport, diyan po sa Barangay Santo Niño. Opo, kapag siyempre yung po ay Binibining Alay 2011, pag ikaw ay nag-organize ng isang ganyang event, malaki. Opo, malaki yung responsibilidad. Pag ayos ng mga contestant natin, lahat pinag-ayos. Opo, so nung kaarawan na, halos 2 days na lang before, talagang kinapos po kami sa budget, maniwala po kayo sa amin ang nakatulong doon po sa aming event para matuloy ito pong Pamilya Gabriel. Palakpakan po natin yan. Si Pablo Gabriel Sr. Opo, talagang the best, Opo, siyempre yung serbisyong Gabriel, ito pong sa kasalukuyan na konsyal ng ating lungsod, ito pong si Pablo Gabriel Jr. naman, ay talagang tuloy-tuloy po na nagbibigay serbisyo dito po sa lungsod ng Paranaque. Palakpakan po natin. Opo, at ito naman pong si Ma'am Rina Gabriel, siya po ang butihing may bahay ni Consyal Pablo Gabriel Jr. at dati po siyang Public Information Office ng lungsod ng Paranaque. So doon po sa atin mga kaibigan Opo, so sana po yung po mga nasa online, ganun din po ang ating mga kaibigan dyan po sa Partido area. So maya-maya po i-regards ko po kayo. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:51 dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide sa programang Manibela ng Masa on the Go. Hayan. So, doon po sa ating mga kababayan, dyan po sa lugar ng Baclaran, ito na po yung pangalawang video na mga kaganapan dyan po sa lugar ng Baclaran. Siyempre, sa ilalim pa rin po noong binigay na pananalita ng butihing, ito pong butihing Mr. Mario L. Jimenez. Mr. Chairman, ikasa mo na. Paranaque. Bakit? City scholar to. Qualified at dapat magkameron ng pagkakataong mabigyan ng hanap buhay. Nana? Nandito ba ating puting kapitan? Kapitan June Saiter. Itong bago po, ayan ating kapitan. Palakpan naman ang staff. Kap, salamat Thank you very much, Kap Saiter. Yan. Ngayon, pag hindi tumupad ang mga negosyante na yan, ano gagawin natin? Hindi tayo magbibigay ng business unit. Pero hindi naman mahigpit si Kuya Mar. Sabi ni Kuya Mar, kumpletohin nyo. Kung hindi, walang bakante sa isang opisina, meron kayong 1 year to comply. May nag-resign, may nag-abroad. Ang ipalit nyo dyan, dapat taga Paranaque at City Scholar.
Hall, meron pong Special Services Office. Doon po kayo mag-a-apply. May mga, pwede po sa web. Yung mga online, pwede po yun. Mag-inquire kayo. Yan. Yan po ay nagpapatuloy. At yan, siniguro namin. Paano ang ginawa ni Kuya Marlon sa utos ni Kuya Edwin? Sabi ni Kuya Edwin, lagyan ng pondo na 600 billion pesos taon-taon. Kahit sino ang maging mayor, tutuloy ang programang scholarship. Ganon katibay ang inyong ordinansa sa pamamahala at pangangasiwa ng ating puting Kuya Edwin De Leon Olivares. Taon-taon po yan, may 600 million allocation. Kahit sino maging mayor, dapat ipatupad dahil ordinansa po yan. Ganon po. Yan, di ba? Kaya napakaganda. Senior citizen, wala naman ako nakikita. Na, ito ka, 59 ka lang. Sabi mo sa akin, 58. Okay na ba? Kulang pa 2 taon para maging dual citizen si nanay. Dati nga nanay, no? May 500 ka na ba pag birthday? Ayan. Diba? Ayoko ng cake. Kasi pag cake, tataas ang sugar mo. Pagagamot pa kita. May diabetes ka. Kung pera, bala ka na, bili ka Energonsi. Diba? Kahit pa paano, meron kang palasog. Diba? May vitamins. Pero may magandang balita si Mayor Eric yan sa senior citizen. Pinaamendahan niya yan. Siya na magkwento. Mukhang nadagdagan yung 500 yun. Yan ha. Ginawa namin dyan, 500 pesos sa birthday, 500 pesos sa Pasko at saka gift pack. Pero hinati-hati namin. Pag naka 75 ka, yung 1,000 magiging 2,000. Tapos yung 2,000 magiging 2,500. May age bracket. No? Kasi pagka tumatanda, dumadami yung maintenance. Ganun talaga eh. Buti na lang naman yung birthday. Paulit kita na namin mga LCR. Kaya kahit naman tumanda, pinapon ko yung birthday. Gano'n. Diba? Kaya meron mo rin yung nila. At yung local abenso ng Centenaria. Diba? Kaya mo na kawalan sa kawalan. 100 years old. 100,000. DSWD, 100,000 din. Sa local version, bigyan natin ng ACB. Pagka naka-85, bigyan natin ng ACB. Bigyan ka na. Diba? Pag naka-85, bigay pa yung 50. God's willing, umabot si nanay ng 100, yung 50 pala siya bigay. At least nag-enjoy na si nanay. Diba? Mahirap kasi pag 100, baka hindi kilala yung pera eh. Baka akala niya, ano ba to? Diba? At least nag-enjoy na. Yun ang local version. Sa DSWD po, buong bibigay sa inyo 100 pag umabot po kayo ng 100 years old. Meron pa po isang programa si Kuya Marlon na inatasan ni Kuya Edwin. Marami po nakinabang sa Baclaran. Kami, pag nagpupunta kami sa mga lamay, minsan nakikarami si Kuya Edwin kasama po. Mayor, ang 10 araw ng bulol pala to. Sinasabi ko kay Mayor, kasi in-interview kong pamilya ano naging depression? Wala pong pampalibing. Kaya meron pong konting abuli na box. May nagpapatokits, konting pong, dagdag pa. Ang hirap, no? So, pahirap sa isang pamilya yun. So, inibsan natin yun. Paano? Bigyan natin ng dissenting living. Pabayaan na natin mamayapa, ang namayapa na yan, ng maayos. At bubuti natin ang pinapasa ng pamilya. Nag-akda po ko una ayaw, no? Ng mga kunsihal. Ang sabi ko sa mga kunsihal, pag hindi nyo pinasay, gusto ni Mayor, na ordinansa, kukunin kayo ni Lord. Nagpirmahan sila. Ano po yun? Libre living program. Kaya sabi ko sa mga kunsihal, kayo unang makikinabang pag hindi kayo pumirma. Pirmahan sila. Diba? So ngayon, ang dami na kinabang sa libre living. Diba? Kasi meron pang bayarin sa ospital. Pabayaran pa yun nila, di ba? Patong-patong. Kung sabi ko kay Kuya Edwin, wala ang ordinansa, sir, umayag siya. May libre-living program tayo. Di ba? Yan. Tapos, hindi pa na siya si Kuya Edwin. O sabi ni Kuya Edwin, yung OSPAR, palakasin natin. O yan, may OSPAR na tayo. Yan sila ngayon. Kumpleto na po laboratory ha. Magpapahayag si Kuya Edwin, mamaya napakita ng balita.
mag-aaral sa kolehiyo, kung nahihirapan, nagtayo pa tayo ng Parañaque City College. Libre ang pag-aaral. Pati ang PUP, subsidized by local government po ang gastos niya. Halos miscellaneous na ang mabayaran na taga Parañaque. So tuloy-tuloy yan. At sinasabi na ni Kuya Edwin, kahit ako yung isang congressman na, kung ano ang biyayang makukuha ko sa national, hindi po ko naiyang pumatok ang hingi ng tulong sa Department of Labor, ang mamagitan ng TUPAD, DSWD, Medical and Financial Assistance, meron din tayong scholarship program ng DSWD, DOH, meron tayong guarantee letter. Nag-award po ako last week, 5 tago 100,000. May taga-Baclaran isa, nakatanggap ng 100,000 kasi po o-operahan sila sa National Kidney Institute. Transplant po. Kaya nagbigay kami ng letter of guarantee pambayad worth 100,000 pesos. So yun po, nakukuha natin yan, di ba? Sa DOH. DOST, pamamagitan ng ESTA, tayo mga welding. Pag nakagraduate, punta sa amin, ipapasok ko sa peso, ang daming construction ng going sa city, binibigyan natin ang pagkakataon ng trabaho. At napakarami pang iba. Meron magandang ordinal, additional income po dulot sa atin sa Parañaque. Sapagkat tayo po ay isang boss city ng entertainment, yung Pagcor. Pero ang Pagcor sa Parañaque, wala po tayo nakukuha kahit 5 centimos dyan. Ang nagbabayad lang po sa atin dyan ay yung kumuha ng mga business permit ng mga tenant nila. Pero the Pagcor itself, wala po tayo nakukuha dyan. Kaya nagpasa si Kuya Edwin ng isang bill sa House of Representatives o sa Congress. Sabi niya, lahat ng mga syudad, munisipalidad, probinsya na mayroong Pagcor o boss sila ng Pagcor, dapat buwisan. Kasi po, yung basura nila, yung traffic na ginagawa nila, yung maintenance ng peace and order nila, tayo po ang nananagot. Pero wala tayong pakinapagyan. Kaya sabi ng mga mambabatas, Kuya Edwin, sasama kami sa bill po. Pero lilipat na po namin sa Senado. Approve na po yan sa Congress. Pag naging batas po yan, approve by the Senate, magbabay ka, batas na po yan sa buong Republika ng Pilipinas. Bakit pinagtatsagaan ni Kuya Edwin? Sa Parañaque nila, pag yan po ay nagmaterialize, alam po ninyo, yan ang dulot na income, additional 2 billion pesos. Managdagat 2 billion pesos. Mas marami tayo pabibigyan ng benefits sa senior citizen, mas maraming scholar, mas maraming infrastructure project, magagandang gusali, mga laboratory, kukumpletuhin natin ang mga gamit sa ospital, sa Parañaque City College. Yan po ang tulot. Diba? At bago kami bumaba, papuntang Congress, si Kuya Edwin po ay naglagak ng 8 bilyong pisong iniwan dyan sa City Hall. Wala po tayong iniwang utang. Bagkos, nag-iwan pa po tayo ng 8 billion pesos na pondo dyan sa City Hall na ginagamit ngayon ng kanyang kapatid na puting Mayor Eric De Leon Olivares. So yan po mga nangyayaring kaganapan sa Congress. No? At nandito na si Kuya Edwin kahit paano bumababa ulit sa inyo dahil sabi niya ayoko ng mayor, ayoko ng congressman ang tawag niya sa akin. Ano gusto niya tawag niya? Kuya, kahit pagpapanagalan, paghabang buhay. Kasi pag mayor, pangit na tawag sa iyo. Ex-mayor, parang ex-mayor. Eh pagka kuya, maganda yun, di ba? Kapamilya na, kapatid pa. Kaya si Kuya Edwin, hindi nagbabago. Ang tunay na sandigan namin sa Sangguniang Panglisod, sa Kongreso, kayo, Barangay Baclaran, ang ating minamahal na Kuya Edwin De Leon Olivares. Mapalad tayo ngayon, katuwag niya ang kanyang kapatid na si Eric De Leon Olivares, ang ating puting mayor. So sa inyong lahat, magandang umaga at pagpapala ng ating mahal na biring at Petual Health sa inyong lahat. Magandang umaga po at maraming salamat. Rudy. Kuya Mar, okay muli po, palakpakan po natin si Kuya Mar Jimenez. Ayan po, naipahayag po niya ang mga programa po ng ating pumuting Kuya Edwin De Leon Olivares. Alam naman po natin, si Kuya Edwin ay isang congressman. At nakakapag talaga ng isang congressman ay gumawa ng mga batas, hindi lamang
Ayan, no? So, makikita po natin, yung mga kaganapan kaninang umaga diyan po sa Barangay Baclaran. Napakarami pong tao ang nagsipagdalo. Opo, kasi nagbigay po ng tinatawag na assistance for individual in crisis situation na galing po sa opisina ni Congressman Edwin Olivares. At siyempre sa tulong po ng Department of Social Welfare and Development, NCR, at ganun din nagbigay po ng medical caravan sa iba't ibang uri ng problema sa kalusugan ay nandiyan po sa lugar ng Baclaran kanina sa pamumuno po ni Director Jeep Pagsisihan ng OSPAR 1. Opo, so yung pong ating mga kababayan diyan po sa lugar ng Baclaran ay sila po ay talagang nagpapasalamat dahil sa serbisyong bit-bit po ng ating butihing Congressman Edwin Olivares kasama po ang pamalaan ng lungsod ng Parañaque na talaga naman napakaganda po ang naging outcome. Palakpakan po natin. Opo, sana batid po natin na ang ating mga kababayan ay halos 2 or 3 taon na talagang dinaanan ng pandemic at yung iba po ay maliban sa pandemic dinaanan pa po ng sakuna, dinaanan po ng sunog, dinaanan ng baha, talagang mabigat din ang naging suliranin. Opo, pero dito po sa lungsod ng Parañaque, ang ating pong mga kababayan ay talagang never na pinabayaan po ito ng pamalaan ng lungsod. Opo, katulad lang po rito yung pong nasunugan sa iba't ibang barangay. Halimbawa, dito po sa San Dionisio, sa Dungalo, sa Merville, at sa Merville, dyan po sa San Antonio, at iba pang lugar dito po sa Monwok, ay yung pong dumating na tulong, financial at saka materials, napakarami. Sa katunayan po, ito pong proyekto noong office ni Senador Bongo, nang siya po ay pumunta dito po sa lugar na Dungalo para magbigay ng tulong sa mga nasunugan, ganun din po nang pumunta po rito sa lugar ng Villanueva sa Barangay San Dionisio, ay nagbigay din po ng tulong ito pong office ni Senador Bongo. Palakpakan po natin yan. Opo, maliban dyan, ang lokal na pamalaan ng lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Eric Olivares ay marami rin pong tulong ang binigay sa ating mga nasunugan. Opo, nagkaroon po nung social amelioration program na binigay kamakailan lamang dyan po sa lugar ng City Hall, Opo, kasi may local social amelioration program po ang lungsod ng Parañaque. Kaya po yung pong mga nabiktima ng sakuna ay nagkaroon din po ng tulong mula po sa lokal na pamahalaan. Maliban pa po doon, yung sa office ni Congressman Edwin at ito po nga DSWD at
At ganun din po yung sa office ni Senador Bongo, kung ito po ay naipon-ipon, ay hindi po masyadong madadaganan ang ating mga kababayan dahil sa tulong na ibinibigay mula po sa pamalaan hanggang sa national level. Opo, nangyayari yan kasi sa maganda pong ugnayan mula po sa barangay, sa city at sa national government. Kaya po yung mga serbisyong naibibigay ng lungsod ng Parañaque sa ating mga kababayan ay talagang maganda po ang nagiging outcome. Palakpakan po natin yan. Opo, sumaliban dyan, ng pagdating po nung hapon sa ganap na alas 3 naman, ay nagkaroon po muli ng tinatawag na blessing noong booster pump na nakalagay dyan po sa area 15 Bali 15 dyan po sa lugar ng San Isidro, at nagkaroon po ng blessing yung pong proyekto ng ating lokal na pamalaan sa pamuno pa rin ni Mayor Eric Olivares at saka po ni Congressman Edwin Olivares, kasama po yung pong Department of Social Welfare and Development. Palakpakan po natin yan. At siyempre sa pamuno pa rin po ng butihing kapitan na ito pong si Noel Haplos. Opo, kasi ito pong si Noel Haplos, nagtataka lang tayo. Opo, so yung pong mga nasa online nagtataka lang po ang inyong lingkod. Opo, dahil hindi po nauubusan ng budget ang Barangay San Isidro. Palakpakan po natin yan. Ayan, ang sabi po ng ating kasama dyan po sa lugar ng Baclaran na si Sister Esther Isbra. Ang sabi niya po, more than 700 po ang dumating kanina para sa medical mission. Diyan po sa Baclaran. Palakpakan po natin. Opo, so sana, opo, total, ang Baclaran naman, isa po yan sa pinakapusod ng Parañaque, So, batid po natin na ang mga namumuno naman dyan, sa panguna ni Kapitan Jun Saidi, ay nagiging playing in the game. Diba? So, yung pong ating mga kaibigan na nagnanais na magpalaot sa usapin ng politika, o sila po ay gustong maglingkod dyan po sa Barangay Baclaran, ay nagiging maganda po ang outcome dahil sport lang parang bagamat ito ay lingkod bayan, dapat gawin po nating masaya ang darating na halalan. Palakpakan po natin yan. Opo, so yung po ang the best. At total, malapit na po ang eleksyon, marami na po ang nagpapasiklab. Sana hindi po yun ang basihan, yung pong pagpapasiklab. Sana batayan na po natin yung ating mga nakaupo, lalong-lalo na po yung mga barangay kagawad, na sila naman po ay naglingkod na. Halimbawa, isang termino, pangalawang termino, alam na po natin kung sino po sa kanila ang may nagagawa na. Ako po ay personal kong iapila sa inyo at personal kong sabihin sa inyo, yung pong isang kagawad ng Barangay Marcelo Green. Opo, ito pong si Kagawad, Barangay Kagawad na si Kuya Popoy Molina, na sa kasalukuyan po siya ay isang kagawad dyan po sa Marcelo Green. Nang kami po ay minsan nang magkita nito, nang kami po ay mag-usap, ako po ay napahanga. Opo, dahil siya po pala ay head ng Educational Committee,
At hawak niya po itong tinatawag na alternative learning system naman, diyan po sa Barangay Marcelo Green. Opo, ang sabi nga po, bagong pag-asa sa mga edad 12 pataas na di tapos ng elementarya at edad 16 pataas para naman po sa junior high school, bisitahin lamang po ang alternative learning system ng Parañaque. Opo, ito po ay si Kagawad Popoy Molina ng Barangay Marcelo Green. Opo, so nung kami po ay mag-usap nito, napakarami po ang kanyang activities, projects and activities diyan po sa Barangay Marcelo Green. Opo, so sana, yun po sinasabi ko po sa inyo na sana, yung pong ating mga kababayan na nasa online, Luzon, Visayas at Mindanao, na nanonood sa ating programa, sana kilatisin nyo pong maigi. Opo, sana katulad po ni Kagawad Popoy Molina, sana gayahin din po ng iba. At kanina naman, dito po sa lugar ng San Isidro, habang isinasagawa po yung blessing noong booster pump diyan po sa lugar ng San Isidro, nakita ko rin po itong presidente ng Vitalis Compound na ito pong si Willie Carpio. Ito pong si Willie Carpio. Actually, nung dati-rati palagi kami nagkikita sa City Hall, siya po pala ay talagang matagal na rin pong naninilbiham bilang president ng HOA. At siya naman po ay nandiyan dyan sa lugar ng San Isidro. Batay na po sa kanyang kaibigan, batay dun po sa nakausap natin, ito pong si Kagawad Willie Carpio ay talagang may sapat naman na kakayanan, may sapat na pagmamalasakit. Kaya halos may sa kanya, sabi nga may nagtutulak na tumakbo bilang isang barangay kagawad diyan po sa Barangay San Isidro. Ito pong si Willie Carpio. So bukas pangalawa siguro, ma-interview natin o kaya makuhaan natin ng konting knowledge tungkol po sa kanyang plataforma, na sabihin po natin na talagang nasa puso yung gustong paglilingkod o kanyang pagpasok sa usapin ng politika. Palakpakan po natin yan. Opo. So, napakarami kung tutusin. Kaya lang sa barangay level, 7 lang talaga ang dapat manalo dyan bilang kagawad. Kaya po ang sabi ko doon sa ating mga kababayan, piliin nyo pong maigi. Kung may mga tumatakbo ng 20, piliin nyo po ang 20, tira nyo 15. Pag pinili nyo po, tanggalin po nilyo ang 5. So matitira niya po 10. Sana pagdating po ng eleksyon, nasala nyo na pong maigi, yung pong 10 na yun, tanggalin po ninyo ang 3 at iboto nyo po yung 7. Palakpakan po natin. Opo, kaya hindi kasi ako nagpo-promote dahil hindi po ako nagpo-promote na one single vote o 2 lang iboto. So hindi po ako hindi po ako comfortable sa ganong strategy. Opo, kasi ang mga kababayan naman natin, ang mananalo po talaga dyan ay 7 at isang kapitan. Opo, ngayon, kapag ibinoto mo lang 1 or 2, paano na lang po kung natalo yung 2 na ibinoto mo? So paano pa? Opo, sana doon po sa ating mga kababayan, inuulit po natin ito pong si Barangay Kagawad, si Popoy Molina, ganun din po itong si Pres Willie Carpio diyan po sa Barangay San Isidro. Sana po ay ating kilatisin maigi para ito po ay ating mapakinabangan
sa susunod na termino ng ating mga nanalo sa darating na October 30, 2023 election. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:19 ng gabi. Ano? Opo, so medyo mabilis po yung oras. Pero tuloy-tuloy pa po tayo dahil magtatapos tayo sa ganap na alas 9:30 ng gabi. So ngayon, po inuulit po natin, mainit po kasi, mainit ang issue tungkol po sa reclamation diyan po sa Manila de Bay, ano? Diyan po sa lugar ng coastal areas ng along Manila. Nagiging mainit po ang usapan diyan. Ganun din po dito sa Bucor, ano? Opo, dito sa Bureau of Correction, na tila naman mula po nang umalis si General Bantag, ano, hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. At pineltyan po ito ni General Katapang na tila nagkakaroon na po ng controversial. Opo, dahil doon po sa usapin ng kaluwagan na nagaganap po dyan sa lugar ng National Bilibid Prison. Opo, lalong-lalo na po doon sa usapin ng paggagamit ng wifi at doon po sa usapin ng pag-order ng pagkain online. Opo, ganun din doon po sa usapin ng tinatawag na visitation ng mga yung pagbibigay ng dalaw o pagpapahintulot sa dalaw na aabot ng 3 o 1 linggo diyan po sa Kubol. So medyo ano po ito, medyo in my side is lalong-lalo na po yung inaabot daw ng 1 linggo o 7 araw sa pagdalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Opo, 7 araw na yan. Sobrang kung ako lang po ang tatanungin, hindi po ako sang-ayon na ang isang dalaw ay tatagal sa loob ng 1 linggo diyan po sa loob dahil ang kanyang asawa ay nakulong. So ano na po ito? So hindi na po, in my side is hindi na po ako sang-ayon diyan. Pwede 2 araw siguro para naman yung ibang gustong dumalaw magkaroon din po ng pagkakataon. Opo, kasi ang Kubol naman dyan sa loob ng National Bilibid Prison ay hindi naman po yung katulad ng Sugo Hotel na napakarami pong kwarto. Di ba? Hindi naman po ganun. Opo, ilang libo po ang mga nakakulong dyan sa National Bilibid Prison na yan or NBP. Opo, kung ang isang halimbawa may 3 o 5 kubol dyan, halimbawa lang kung may 5 kubol dyan, sa loob ng 1 linggo, 5 lang ang makakagamit. Talagang kaya malaki ang pangangailangan nyo, ano? Opo, kasi siyempre kubol yan. Kung ang pumasok po dyan girlfriend nung nakulong, o kaya asawa nung nakulong, hindi naman po yan ibibigay ng libre o patitirhan niya ng libre. Opo, ang problema dyan, paano na lang yung mga kababayan natin na mahihirap, na nakulong, sabihin po natin na talaga sila nagkasala, sila po ay talagang gumawa ng kasalanan, kaya po sila nakulong, at sila po ay mahihirap, paano sila makakagamit ng kubol? Paano sila makakagamit yan kung mahal ang Siyempre, hindi. In short, hindi sila pwedeng abutin na magdamag o kaya 1 gabi dahil wala po silang pambayad sa kubol. So, doon pa lang sa gate, doon pa lang sa receiving area, sa holding area o doon sa dalaw area, sasabihin, hindi ka pwede kasi wala kang pambayad. Opo. Ngayon, yung pong mga nakakulong dyan na may pera, yung pong mga nakakulong dyan na may mga sindikato ng droga, baka yung kubol na yan ay upahan na sa loob ng 1 taon.
Oo, di ba? Sabihin doon sa director o kaya officer, yung isang kubol dyan, i-reserve mo na yan sa akin ng 2 buwan, akin na yan. Oh, di ba? Ganun lang eh. Wala tayong magawa. Yun may pera. Oh, ang tanong, paano po ito lilimitahan ng Commission of Human Rights? Dahil ito, kaya po ay ginagawa daw po ng pamuluan na National Beloved Prison na yan. Oh, dahil sa usapin ng Commission of Human Rights, dapat bigyan ng humanitarian consideration yung isang taong nakakulong. Oh, di ba? Yung pong tinatawag na humanitarian consideration. Oh, dahil sila naman po ay tao. Yung po ang sabi ng human rights. Oh, di ba? So, medyo nagkaroon po tayong dito, Ay, sa aking comment lang naman ito eh. Eh, kung yun talagang patakaran nyo, gusto nyo po ng 1 linggo, eh, nasa inyo, bahala kayo. Oh, basta yung sa loobin natin, yung nararamdaman natin, eh, may parating natin dyan po sa pamunuan ng National Beloved Prison. O, kasi pagkakalam ko po, ito ay under yata ito ng DOJ, Department of Justice. Oh, ito pong tinatawag na BGMP, nasa ilalim po ito ng Department of Justice, ganun din po itong National Beloved Prison. Opo, lahat pong mga kulungan under po ito ng Department of Justice, Ito pong kay DOJ Secretary Crispin Remulla. Ano kayang balita? Ano po kayang katotohanan na karamihan sa nagpapa-order ng pagkain online ay di umano mga foreigners at karamihan daw po ay mga Chinese. Opo, so talaga naman dahil sabi nga po, halimbawa, Chinese, Koreano, Taiwanese o etc. Siguro talagang may pera sila, kasi nakaka-online. Masarap na ang buhay pala dyan sa loob. Opo, pero yun may pera lang. Yung walang pera, wag nyo nang naisin. Opo, kasi yung may pera, kayang mag-avail ng mga yan. Pwedeng mag-wifi, pwedeng mag-online order ng pagkain, pwedeng mag-upa ng kubol. O, diba? So, pwede na. Pero kapag katulad natin na walang pera, walang pang-upa, ay huwag niyong naisin na pumunta dyan. Opo, ang sabi nitong ating kasamahan na si Richard Calvario ay makataong pagtrato. Aba, napakaganda pong wording ito. Makataong pagtrato, palakpakan po natin. At isa pa, ito pa. Opo, so maganda na sanang pakinggan itong sinabi ni Richard na makataong pagtrato, idol. O, di ba? Opo, maganda po ito. Pero yung pangalawa, may kaya kasi ang mga Chinese idol, kaya may panglagay. Yun siguro ang talagang totoo. Oh, di ba? So, kaya ang ating batas ang usapin ng criminal case dito sa Pilipinas, pag may pira ang kalaban, natalo mo sa RTC, natalo mo sa Court of Appeals, natalo mo sa Supreme Court, dahil talagang nagkasala yung tao, dadalhin po ito sa National Beloved Prison at ikukulong po doon kung ilang taon kulong. O, di ba? Yun naman po ang proseso. Opo, yung talagang walang pera, kulong ka, bawal ka sa kubol. Opo, pero kung ikaw ay mayaman, katulad nung isang nakukulong diyan sa National Bureau of Investigation na yan, ay nakakapag laskwat sa pa at nakikipag-date pa. Sarap buhay.
iyon po ay nasa kulungan pa lang ng National Bureau of Investigation. How come na makarating po ito doon sa National Bilibid Prison ay malamang may sarili po siyang kubol doon. Opo, so ito po ay napag-uusapan lang po natin dahil tamang makatao, pero sana equally naman o sabihin natin fair yung pong magiging takbo ng mga pribilehiyo na yan na ibinibigay po ng Bureau of Correction. So yun lang naman sa atin Opo, kaya lang sa usapin ng online na pagkain, online. So, sino lang po ang makakapag-order ng online? Siyempre, yun may pera. Yung wala, baka iabot sa kanya, buto-buto lang. Di ba? So, talagang ang pera pagdating sa labanan, talagang lamang ang may pera. Opo, so lamang na lamang. So sana yung po mga bagong pamamaraan dyan sa National Bilibid Prison na yan or NBP, so sana kay General Katapang naman, ganun din po kay DOJ, Department of Justice Secretary Crispin Remulla, batid po namin na ang layunin ninyo maganda, sana all. Opo, sana para sa lahat Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:31 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, siyempre sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So, ganun lang po muna siguro At yung pong sa usapin ng sa usapin ng registration ng SIM card registration. Opo, so nagtapos na po tayo nung July 25 ba yun, Mr. Chairman? So nagtapos na po tayo at yung pong ibang mga katulad ko na hirap din magpa-registered ng cell card. Yung iba ay hindi ko na po makontak, kinat berets na po kayo. Opo, kaya kung kayo po ay wala po kayong bagong SIM card dahil hindi po na-rehistro, magbumili po kayo para magkausap tayo, Opo, so kung yung wala pa, hindi naman po hininto yung registration, ginawa lang pong deactivated, yung pong hindi nakapagparehistro, Yung po ang malinaw kasi yung iba palibasa na black ng kanilang hindi na makakontak, akala siguro wala na silang pag-asa para magkaroon uli ng cellphone, Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, yung pong gusto pong manawagan at bukas pala, bukas mayroon pong bukas ay mayroon pong event diyan po sa lugar ng Paranaque City Hall. Yung pong tungkol po dito sa tungkol po doon sa gaganapin na ng Knights of Columbus. Opo, so mayroon po dyan. Opo, sana doon po sa ating mga magsipagdalo dyan bukas, good luck po. Good luck dyan po sa gaganapin na event dyan po sa nabanggit na barangay. So malapit na po tayong magtapos Yung pong may mga nag-birthday kahapon at nung isang araw pala si Manay Chiki Puentevilla birthday po pala ni Manay Chiki Puentevilla dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines. So regards ko po kayo at yung pong iba pong mga nagsipag-birthday na hindi ko po nabati kanina, batid ko po na may nag-birthday. So binabati ko po kayo ng happy birthday. At yung pong butihing Mayor Pablo Olivares po pala, malapit na po ang kanyang birthday sa darating na August 17, 2023. August 17 po yan. At ang kanya naman pong butihing anak na si Congressman Edwin Olivares, ang kanya pong birthday ay sa darating na August 20, 2023. Palakpakan po natin yan. Opo, kasi siyempre dagdag edad po yan, dagdag karunungan, dagdag serbisyo. Palakpakan po natin ulit.
Opo, so ganun po dito na lang po muna magtatapos ang ating mga balita. Opo, inuulit ko po dito po sa Metro Manila, maganda po ang panahon at wala pong dahilan para sabihin na kami po ay na-traffic dahil sa lakas ng ulan. Wala pong dahilan kaya kami hindi kagad nakauwi dahil sa sobrang baha, mataas ang baha. At wala po kayong dahilan na hindi po kayo makauwi ng maaga sa inyong mga tahanan, maliban na lang po doon sa araw-araw na traffic na ating nararamdaman at nararanasan dito po sa Metro Manila. So yun na lang po muna doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, dito po sa Parañaque. Regards ko po kayo dito po sa 16 na barangay ng lungsod, sa panguna po ng Barangay Baclaran, Barangay Tambo, Barangay Dungalo, Barangay Santo Niño, Barangay La Huerta, Barangay Vitales, Barangay San Isidro, Barangay San Dionisio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga kapulisan mula po sa Substation 1 hanggang sa Substation 8. Magandang gabi po sa inyo. And of course, dito po sa lungsod ng Parañaque, sa panguna po ng buting Mayor Eric Olivares, Vice Mayor Joan Villapuerte, down to the city councils from District 1 to District 2. Ganun din po, siyempre, regards po natin ang mga department heads of the city of Parañaque, sa panguna po ng butihing City Administrator Attorney Volter de la Cruz, and of course ang ating City Treasurer's Office na ito pong si Professor Anthony Polmano, maging ito pong ating officer in charge ng Public Information Office, and of course ng City Tourism Office sa panguna po ni Sir Mel Alipuon. Magandang gabi po sa inyo. At siyempre yung pong ating makasama sa Public Information Office dyan po sa nasabing Departamento of the City of Parañaque, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.